And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. At ito na nga mga kababayan, ang pinaka-latest na balita na aking nasagap ngayong araw mga kapatid. At ito guys breaking news ito. Ngayon mga kababayan, dahil sa balitang ito, parang unti-unti nang lumilinaw ngayon mga kapatid kung bakit itong si Basti Duterte ay galit na galit sa Regional Director ng PNP dyan sa Davao na si General Nicolas Torre. Kasi nga mga kababayan, ayon dito sa balita mga kapatid, itong si General Nicolas Torre mga kapatid, meron daw yatang naaamoy na masangsang na amoy dyan sa Davao. Na kung saan mga kapatid, sa palagay ko lang hindi po ito pagbibintang, sa palagay ko lang naman na gusto yatang pagtakpan nitong ni Mayor Basti Duterte. Yan po ang ating aalamin mga kababayan, pero bago ang lahat mga kapatid, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Ito guys, panoorin muna natin ang balitang ito at bigyan natin ng ating opinion at reaksyon. Iniimbestigahan na ng PNP ang posibleng dagdag bawas o pagmanipula sa mga police blotter ng mga istasyon ng pulis sa Davao City. Hinala ng PNP, dinodoktor ang mga logbook para magmukhang kakaunti ang krimen sa lungsod. Naku po mga kapatid. Dinodoktor ang mga logbook para magmukhang kakaunti ang mga krimen sa Davao. Kasi nga mga kababayan, pinapangalandakan po ito ng mga DD-Shet supporters na ang Davao di umano mga kapatid ang pinaka-safest city sa buong Pilipinas dahil kay Tatay Digong. Tapos ngayon mga kababayan, itong si General Nicolas Torre mga kapatid, merong naaamoy, na masangsang naamoy dyan na gustong pagtakpan. Kaya itong si Basti Duterte mga kababayan ay galit na galit. Kasi nga mga kapatid, ang ginawa pa naman kasi ng regional director dyan mga kababayan, inirelieve sa pwesto lahat ng nakaupo na mga, I think station commander yata mga kapatid, sa mga presinto ng Davao, pati yung chief PNP dyan sa Davao, na kung saan mga kapatid, kinakagalit yata ito ni Basti Duterte. Kasi nga mga kababayan, yung mga dating nakaupo dyan, ay kaibigan na nila. At baka mamaya dyan mga kapatid, lahat ng mga hilingin nila or lahat ng mga gusto nilang ipabura dyan sa mga record, baka kayang burahin ng mga kaibigan nila. Kasi nga mga kapatid, birds with the same feather flocks together. Kaya nung tinanggal yung mga yun mga kapatid, nako baka nabahala itong si Basti Duterte. Kasi nga, baka may maibulgar na hindi dapat maibulgar. Anyway mga kababayan, tuloy muna natin ang balitang ito. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Kilala ang Davao City na isa sa pinakaligtas na syudad, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong Timog Silangang Asya. Pinakaligtas na lugar mga kapatid pero sa recent recent news mga kababayan, si Senator Antonio Trillanes, si former Senator Antonio Trillanes, nag-file ng kaso laban dito kila Pulong Duterte at sa asawa ni Sara Duterte. Dahil di umano mga kapatid, may malaking drug smuggling na nangyayari dyan sa Davao. Ibig sabihin mga kapatid, kung may drug smuggling dyan, talamak ang ipinagbabawal na gamot dyan sa Davao. Ibig sabihin mga kababayan, maraming adik dyan sa Davao. Kaya ako mga kababayan, hindi ako naniniwala na itong Davao mga kababayan ay safest city in the Philippines. Kung meron naman palang malaking smuggling ng ipinagbabawal na droga dyan sa bayan ng Davao. Naku po, malaking kasinungalingan yan. Anyway, tuloy muna natin to. Sa Safety Index noong nakaraang taon, pangalawa sa safest city sa ASEAN ang Davao, na naungusan pa ang Singapore. Habang ngayon 2024 naman, mas kumonti pa raw ang krimen sa lungsod. Sa unang 5 buwan, base raw mismo sa datos ng Davao City Police. Pero mga numerong yan, kini-question ngayon ng pamunuan ng Police Regional Office 11.
Ini-question mga kapatid. Ibig sabihin, merong nakikita silang irregularities na nangyayari sa mga reports dyan. Ganun na kasimple yan mga kababayan. No? Kumbaga, parang taliwas sa nakikita nitong ni PNP Regional Director General Nicolas. No? Kumpara dito sa mga isinusumiting report siguro sa kanyang opisina. Kung kaya't naman mga kapatid, itong si General Nicolas Torre, nagtaka. Parang meron akong naaamoy na hindi maganda dito At agad-agad pinalitan mga kababayan yung mga dating nakaupo dyan na kung saan siguro mga kapatid, kaibigan ng mga nakaupong makapangyarihang leader dyan sa Davao. Baka mamaya dyan mga kapatid, doon pala sa mga blatter na minanipula nila, meron palang mga nagre-reklamo doon laban dito sa mga matataas na opisyal dyan, Pero minanipula na lang nila para palabasin mga kababayan na mababa di umano yung crime rates. Pero baka ang totoo dyan mga kapatid, baka salvage dito, salvage doon. Ay nako, unti-unti na talaga lumilinaw mga kababayan kung bakit galit na galit itong si Basti Duterte at gusto talagang manakit. Kasi baka malapit nang maibulgar yung mga hindi dapat maibulgar. Naku po, Basti, baka mapasama ka sa warrant of arrest ng ICC niyan. Tuloy! Ayon kay Regional Director Brigadier General Nicolas Torre, posibleng minamanipula ang mga logbook o police blotter ng 19 na police station doon. Biruin nyo yan mga kapatid, 19. Ito guys dahil sa balitang ito, I think mga kapatid, yung nangyari siguro tokhang, kasi nga binalik ni Basti yung tokhang, di ba? I think mga kababayan, baka sobrang dami siguro ng casualties nun. Pero dahil kontrolado niya dati mga kapatid, yung PNP diyan sa Davao in general, dahil kontrolado niya ang PNP diyan sa Davao mga kababayan, na-minimize nila yung mga reports ng mga casualties. 'Di ba? Pero ganun pa man mga kababayan, marami pa rin yung naiulat sa balita. Pero sa tingin ko lang mga kababayan, baka yung iniulat mga kapatid, baka iilan lang 'yon, 'di ba? Tapos yung totoo pala mga kababayan, sunod-sunod pala yung nangyari diyang AGK. Hindi natin alam. Malalaman natin yan pagkatapos ng investigasyon. Na kung saan mga kapatid, galit na ngayon si Basti. Baka kasi may mga lumabas dyan na hindi dapat pwedeng lumabas sa publiko. Dahil baka matatapos na ang kanilang karera dyan sa Davao pag ito ay naisiwalat mga kababayan. Naku po, tuloy! Para palabasin kaunti ang krimen sa lungsod. Grabe. Well, nagkaroon ako ng blatter validation regarding sa mga reports dahil nga nung first command conference sa DCPO ay hindi talaga tama ang numero sa isang tingin pa lang. Hindi pwedeng mas marami ang patay kaysa sa mga physical injuries. Lalo pa raw tumibay ang hinala ni General Torre nang madiskubre niya ang 2 police blotter ng Kalinan Police, kung saan isa ang umani dinoktor. Sa ibang mga stations, marami rin namang entries na hindi tama ang pagka-label at hindi na i-report ng tama sa ating official electronic system. Grabe mga kapatid, dinoktor. Merong na-discover si General Nicolas Torre mga kababayan na ilang presinto na dyan sa Davao na dinoktor di umano yung kanilang mga reports. Diba? Mamaya dyan mga kapatid, meron palang mga mahahalagang detalye dyan na involved yung mga official dyan tapos dinoktor lang para hindi madawit. Kasi ako mga kababayan, naniniwala ako mga kapatid na meron talagang nangyayari sa Davao na hindi pinapalabas sa publiko. Kunan na lang natin ng base mga kababayan, yung mga salaysay ni Las Cañas. 'Di ba? Ang sabi ni Las Cañas dati mga kapatid, yung iba daw pinapalibing na lang ng sabay-sabay, yun Biruin mo yun. Pero walang report nun mga kapatid. Lumabas lang yung baho na yun mga kababayan noong nag-testimony itong si Las Cañas mga kapatid sa harap ng Senado. 'Di ba? Noong pumunta sila sa Senado, doon na ibulgar mga kapatid yung tinatawag nilang Davao Death Squad.
na kung saan mga kababayan, ang dami talagang biniktima nila na hindi po yon na isa publiko sa Davao. Di ba? Kaya tama itong ginagawa ni General Nicolas Torre, mga kapatid. No? Baka kasi naghihinala itong si General na there is something wrong dito sa pamahalaan ng Davao. Kaya ngayon mga kapatid, ang una niyang ginawa, nirelieve sa pwesto yung mga dating nakapwesto dyan. Nang sa ganon mga kababayan, walang makakapalag kung bubuksan niya ang mga record na nakasulat dyan sa PNP. At nung binuksan niya mga kapatid, meron agad siyang naamoy. Dahil meron siyang nakita mga kababayan. At ano yon? Minanipula yung mga logbook. Di ba? Ganun lang kasimple yung mga kapatid. Ako naniniwala talaga ako na hindi mababa ang crime rates dyan sa Davao. No? Unang-unang basis ko mga kababayan, yung claim ni former Senator Trillanes na merong dyan, na merong tawag dito, drug smuggling na nangyayari sa Davao. Ibig sabihin, talamak din ang droga dyan mga kapatid. Diba? At marami ding nag-a-addict dyan. Pangalawa mga kababayan, yung testimony ni Las Cañas at ni Matubato. Na during sa time nila mga kapatid, ito guys tandaan nyo na si Las Cañas mga kapatid, isang pulis yun. Isang pulis yun mga kababayan. Isang pulis po siya. At si Matubato, hitman dati yun. Tingnan nyo na lang mga kapatid. Diba? Yung mga statement nila na binitawan noon, grabe, napaka-brutal mga kababayan. At sino ang involved doon? Di ba si Digong? Ngayon mga kapatid, naging madiskarte lang itong si General Nicolas Torre. Hindi siya sumagot dito sa mga patutsyada ni Baste. Dahil meron palang nilulutong plano si General Nicolas Torre mga kababayan. Hindi kita sasabayan sa pagiging asal kanto mo. Idaan natin sa due process. Pag meron akong nakita dito, nasangkot ka, lagot ka. Nako, kaya itong si Baste, mga kababayan, kinabahan. Galit na galit, gustong manakit. Dahil baka mamaya niya mga kapatid, hindi natin alam. Bukas makalawa, may ilalabas na naman dyan na headlines na kung saan meron pala silang kinasasangkutan. Diba? Ito yung opinion lamang. Hindi ko sinasabi na tama ito, pero sa tingin ko sa takbo ng investigasyon mga kababayan, parang nakikita ko na. Diba? Kasi meron agad parang nagigilty. Diba? Meron kasing lumabas agad na parang napaka-defensive. Diba? Yung pala, meron nang nadiskubre na kababalaghan dyan yung regional director ng PNP. Kaya galit na galit sila. Ay, nako, Baste. Nako, lagot ka talaga dyan kay General. Yung hamon mo, baka, ewan ko lang sa'yo. At ito, panigurado to mga kababayan. Panigurado na naman yan. Bibirahin na naman nila dyan si Kuting. Kasi papalabasin na naman nila dyan na ginigipit sila ng gobyerno ni Kuting. Diba? Ganon pa naman sila lagi mga kapatid. Ganon sila lagi. Pag nakikitaan sila ng butas, pag nabubutasan sila, sinisisi agad si Marcos. Na kesyo di umano. Ginigipit sila ng gobyerno ni Marcos. May magagawa pa ba yung mga paninira nyo sa gobyerno kung ebidensya na mismo ang magsasalita? Anyway, antayin natin ang investigasyon. Kasi iimbestigahan daw yan mga kababayan. Ayon dito kay General Nicolas Torre. Tuloy! Matatanda ang mainit ang dugo ni Davao City Mayor Baste Duterte kay Torre. Matapos niyang sibakin ang 11 na station commander sa Davao City. Di ba? Nagalit si Baste mga kapatid, Ano ba yun? Lumalabas yung pagkabisaya ko. Nagalit si Baste Duterte mga kababayan kay General Nicolas Torre matapos niyang sibakin sa pwesto lahat ng nakaupo dyan sa mga presinto ng Davao, pati yung PNP chief. Nagalit siya mga kapatid.
No? Ngayon, kung wala kang tinatago dyan, wala kang pinoprotektahan dyan, ba't ka magagalit? Regional director yung nag-utos eh. Di ba? Kaya nga may regional director eh. Kasi siya ang magda-direct, no? Siya ang magpaplano sa kanyang departamento, labas ka na doon. O, ba't ka nagagalit? Di ba? Yan ang mahirap eh. No, nagpapahalata kasi eh. Napaghahalataan ka tuloy. Oh. Hayaan mong gawin ni General Nicolas Torre yung kanyang trabaho. 'Di ba? Sinasahuran siya ng taong bayan para diyan sa kanyang trabaho. 'Di ba? Alam niya ang ginagawa niya, huwag kang mangialam. 'Di ba? Napaghahalataan tuloy mga kababayan na parang may tinatago. Naku po. And siguro mga kapatid, nung pinalitan na talaga yung mga mga kaibigan nila dyan na dating nakaupo, baka nakita nila, delikado tayo. No? Parang mahihirapan tayo dito ngayon. Kasi baka mabulatlat sa publiko yung ating mga sekreto. Or baka naman siguro mga kababayan, nag-attempt din siguro silang kaibigan, kanya nga lang siguro, may matinding utos sa taas. No, na i-reject nyo whatever friendship na i-offer sa inyo Kaya ngayon nung wala na silang magawa mga kapatid, no, nagpa-presscon at naggalit-galitan. 'Di ba? Well, malalaman pa rin naman natin 'yan, no? May investigasyon Di pag walang lumabas na mga baho nyo diyan, okay. Pero pag may lumabas, lagot ka. Ngayon, di ba? Ano magagawa mo dyan, Baste? No, hindi niyo nahawak ang PNP dyan sa Davao. Di ba? Dapat sumunod na lang kayo at panagutan niyo na lang kung meron kayong dapat panagutan. Pag wala naman, di okay. Di ba? Wala namang problema dun public figure ka na ngayon Mayor ka na Di ba? Kaya kahit anong kritisismo, dapat tanggapin mo. Kasi hindi naman kayo i-criticize ng tao, 'di ba? Kung maayos lang yung nakikita ng tao sa inyo. Kanya nga lang, action mo pa lang 'di ba? Biruin mo mayor ka tapos violente ka mag-isip. Ikaw yung pinakamataas na opisyal sa inyong bayan tapos ganyan yung ugali na pinapakita mo. Yung iba, marami naman akong alam na mga violenteng mga mayor, mga kapatid, pero hindi ganito ka-bold. No, hindi ganito kayabang na pati sa media pinapakita, di ba? Hindi ganon. Yung iba, no, yung iba mga politiko diyan, tahimik lang. Di ba? Hindi sila ganon na nagyayabang talaga, pero itong si Basti kakaiba No. Proud na proud pa siya mga kababayan na i-broadcast sa media na gusto niyang manakit ng general. At pangarap niyang manakit di umano ng general. Hindi na nahiya mga kapatid. At ito pa, lagi nilang binuboy-boy, no, yung pagtaas na di umano tinaasan daw ni Digong yung sahod ng mga general, ng mga PNP at sundalo. Yan lagi naririnig ko mga kapatid, no, na para bang utang na loob ng PNP at AFP, no, yung ginawa ni Duterte na taasan yung kanilang sahod. Di ba? Laging pinapangalandakan niya ng mga vloggers nila mga kapatid, na mabuti pa daw si Tatay Digong, no? Tinaasan. Si Marcos daw wala. Kaya dapat daw ang loyalty daw nitong AFP at PNP kay Tatay Digong. For your information, obligasyon talaga ng presidente, ng kahit sinong presidente, na iangat ang sahod, no, ng kahit anong ahensya diyan ng gobyerno, at hindi nila utang na loob yan. No, sa kung sino mang presidenteng nag-angat sa kanilang sahod, hindi nila utang na loob yan. No, walang dapat tanawin na utang na loob yung mga AFP at PNP kay former President Duterte. Dahil obligasyon niya yun. Diba? Kung tutuusin nga bias nga si Duterte. Diba? Yung AFP at PNP lang talaga yung kanyang binusog. Diba? Habang yung ibang mga ahensya ng gobyerno, ibang sektor ng gobyerno naghihirap. No, tingnan nyo mga nurse, di ba? Nag-iibang bansa sila dahil kulang na kulang yung sahod dito. Ang tagal-tagal nilang nag-aral,
No, ilang libro yung minimorize nila nung nag-aaral pa sila hanggang sa kumuha sila ng board, tapos pag pumasok sila dito sa mga ospital, government hospital, magkano lang sahod nila? Oh. Doon pa lang bias na si Digong eh. Pero ganun pa man, hindi utang na loob ng AFP at PNP yung ginawa ni Duterte na inangat ang sahod, no, ng mga ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Obligasyon niya 'yun. 'Di ba? Obligasyon niya 'yun. Oh. Ngayon. Ay nako, napapalayo yung topic ko mga babayan. Anyway, tuloy muna natin 'to. Pero ayon kay Torre, ito raw mismo ang dahilan kaya niya nirelieve lahat sa pwesto. Di ba? Nirelieve lahat ni General Torre mga kapatid, yung mga nakaupo diyan sa Davao na mga pulis, no. Dahil nga mga kababayan, meron siyang nakikitang irregularity, no, sa ginagawa ng PNP diyan. 'Di ba? Kumbaga, problema nila 'yun eh, no. Issue 'yun doon sa loob ng departamento ng PNP. Kaya dapat hindi mangialam diyan si Baste. Maliban na lang kung may mga pabor kayo diyan, no, na hinihingi sa mga dating nakaupo diyan. 'Di ba? Ganun lang kasimple 'yun intindihin, Baste. Tuloy. Give them the chance. Wala kang nagbago. Dahil sa nabistong manipulasyon umano sa mga police blotter, iniutos na ng PRO Davao Region ang malalimang investigasyon sa issue. Tiniyak nilang mananagot ang mga sangkot at nasa likod ng irregularidad sa logbook. Ay nako, ipagdasal nyo lang talaga na walang makitang pangalan nyo dyan, no? Or hindi kayo ma-involve sa kahit anong issue dyan. Kasi once na ma-involve kayo, the end of you talaga, Baste. Kainin mo talaga lahat ng pinagbabanta mo dyan kay General Nicolas Torre. No, panigurado niyan. Simple lang si General Nicolas Torre mga kapatid, ha? No, hindi siya sumagot doon sa asal kanto ni Baste, pero dinadaan niya ngayon mga kababayan sa proseso. At pag itong investigasyon na ito natapos na at involved ka or may tinatago ka na naibulgar, no, sa investigasyon, lagot ka. Anyway mga kababayan, hanggang dito lang itong video na ito. Kung nagustuhan niyo po ating content kayo mga kapatid, huwag kalimutan mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.